Hey guys, hello Aries, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Aries. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. General reading siya, so pwede kang makaresonate dito guys. Okay, Aries. Money and career, financial reading, number 7, 16, 7, 47, 7, 8, 9, 10, 11. Wow. Okay, Aries. Nako. Ang nakikita ko sa'yo dito, posibleng, marami kang iniisip. Diba? Parang nakikita ko sa'yo dito na marami kang gustong gawin or marami kang iniisip sa ngayon na like, kung nasaan ka man ngayon, pwedeng resonated ito sa mga nasa malayang lugar, like OFW, and may mga selebrasyon na posibleng nangyayari sa Pilipinas or sa pamilya nila na wala sila. So, nakikita ko sir dito, kailangan mo maging mapasensya sa buwan ng Oktubre. And isipin mo na marami pang oras para makapag-celebrate kasama yung pamilya. So, wag kang masyadong ma-stress, wag kang masyadong ma-depress, or wag kang masyadong mag-isip ng negative. Okay? Okay. O, diba? So, tingnan mo to. Financially, nakikita mo yung healing heart. Okay? You're a powerful healer. Keep up the good work. So, yun. Sinasabi ng bara sa'yo dito na kung kailangan mo ng healing sa financial, nasa yung energy din. Or ikaw mismo, Aries, yung makakatulong para mag-heal ka. So, ano yung ibig sabihin niya? Ibig sabihin yan, ikaw mismo ang makakatulong sa kung ano man ang problema mo sa ngayon or ano man ang decision mo ngayon regarding money. Okay? So, kailangan mo ng decision making. Ikaw ang makakapag-decision. And you don't, sinasabi na yung worst financial mga problema or yung scarcity sa usaping pera, nasa likod mo na yan eh. Okay? So, may naghihintay sa yung isang positive na bagong experience or may parating. Parang, alam mo yun, yung bagong umaga. Okay? So, ibig sabihin, may bagong umaga na naghihintay sa'yo. So, pwedeng nawalan ka ng trabaho, na layoff ka, na terminate ka, na nakawan ka, nawalan ka ng bahay, nawalan ka ng negosyo, or kung ano man tong nawala sa'yo, isipin mo na, or marami kang naging kakompetensya, diba? Yung parang nasira yung reputasyon mo kasi maraming nakikipagkompetensya sa'yo, or pwedeng maraming ayaw sa'yo, parang ganyan. So, sa usaping pera, pwedeng sa trabaho yan. Sinasabi sir dito ng barahan na be patient guys, okay? So, ibig sabihin, kung saan ka man naroroon sa ngayon, kung may pagkakataon na parang mabilis uminit yung ulo mo, mabilis kang makakuha ng kaaway, o ano pa man, sabi sir dito na magpasensya ka. Yun yung pinaka-importante na dapat mong gawin sa ngayon. Okay? King of Cups, yun, kalmado. Wag kang masyadong magdesisyon or wag kang magdedesisyon ng hindi mo pinag-iisipan, lalo na kung may involved ditong pera, maliit man or malaki. 'Di ba? So, pag-isipang mabuti, i-weigh yung mga bagay-bagay. Isipin mo na kailangan mong i-correct yung mga mistakes mo dati. Okay? So, 8 of Cups, yun. Let go, let God, let it flow. Wag mong kontrolin yung financial situation mo sa ngayon. 'Di ba kasi, 'di ba pag masyado na tayong problemado, lalo nga sa emotional or financial, kinokontrol na natin yung actions natin, yung situation, yung response natin, yung sinesend out natin sa universe is parang kagustuhan na natin yun eh. 'Di ba? Hindi na tayo
naniniwala sa flow ng universe, parang ganun. So, 10 of Cups, sinasabi sa'yo dito ng baraha, makinig ka sa sinasabi ng iyong intuition, lalo na kung tungkol ito sa decision making ng pamilya regarding money. So, kung may mga, kasi meron ditong 5 of Wands, pwedeng may mga away, pwedeng makakuha ka ng kaaway, or pwedeng yung pamilya mo may kaaway regarding sa pera. Yun na nga, kailangan yung maging mapasensya and sumunod kayo sa sinasabi ng intuition. Okay, so yun. Yung iba naman sa inyo, kasi may Ace of Pentacles dito, pwedeng nawalan kayo ng trabaho, or pwedeng natatakot kayo na hindi na makabalik sa trabaho dahil siguro ang tagal nyo nang naging absent, or parang, alam mo yun, takot ka sa kung ano yung resulta. Diba? Meron sa inyo dito pwedeng hindi naging maganda yung situation niya sa isang company, 'di ba? Pag mag-a-apply ka, lilipat ka ng ibang company, hihingin nila yung name ng company, tatawagan nila, tatanungin kung ano yung ugali mo, kung paano ka magtrabaho. So, siguro hindi naging maganda yung trabaho mo o yung past mo, and then yun yung kinakatakutan mo na humanap ng ibang trabaho kasi feeling mo masisira ulit yung pangalan mo. So yun ang nakikita natin. 2 of Pentacles, yun, ang ganda dito kasi sinasabi na may paparating, malapit na, keep quiet lang daw. Shh, parang ganun, diba? Shh, wag kang masyadong maingay kasi parating na yung balanse, mahahawakan mo na kung ano yung balanse sa usaping pera, mahawakan mo na yung solusyon, and maraming choices, maraming pagpipilian, hindi lang iisa. Okay? So yun, mag-focus ka sa kung ano yung nasa kasalukuyan sa ngayon, and wag ka nang bumalik sa nakaraan, diba? So, if nakikita ko sa'yo dito, ano man ang mangyari sa'yo sa future, make sure na wag mo nang babalikan yung nakaraan. Okay? So, pwede may mga business ka na nalugi, may mga trabaho or company kang in-applyan na hindi naging maganda yung result. Wag ka nang bumalik doon. Sa dami-dami ng company dito sa buong mundo, maraming choices na pwedeng paghanapan or humanap ka ng trabaho, pwedeng bansa. Like, hindi ka naging lucky sa Middle East, maraming bansa na pwede kang maging swerte. Or hindi naging maganda yung experience mo sa isang employer, hindi naman lahat ng employer ganun yung makukuha mong trato sa'yo. So, ganun, sinasabi ng barasa dito na tuloy-tuloy mo lang kung ano tong ginagawa mo sa ngayon. Ilagay mo lang sa isip mo na kailangan ng pasensya. Kasi sa panahon ngayon, yun yung parang source ng stress, depression ng tao, yung sobrang masyadong nag-expect. So, yun, bawasan mo yung expectation, go with the flow, huwag kang against the flow. Okay? Thank you guys. Bye!